Hello po mga kapatid. Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman ako. Mag-share na naman ako ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, O God. Ama, salamat dahil narito na naman kami, pinagsama-sama para makinig, mag-aral ng iyong mga salita. I pray, Lord, na muli mo pong buksan yung aming puso, yung aming isipan, para lubusan namin maintindihan ang iyong sasabihin ngayong umagang ito, Father God. I pray na lahat ng sasabihin mo ngayong umagang ito ay mag-manifest sa aming mga buhay. Magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Lord, turuan mo rin po ako, gabayan, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat po, Ama, dahil naniniwala ako, tagumpay na naman ang gawain ito. Salamat po. Salamat po, O God. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Bago ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, ang yayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo ay dito pa rin sa Hebreo o Hebrew. Chapter 3 na po yung aking isi-share sa inyo. Hebreo chapter 3 verse 12 hanggang 14 ang aking isi-share sa inyo. Ulitin ko lang, verse 12 hanggang 14 po yung aking isi-share sa inyo. At ito po ay may pamagad na kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito, mga kapatid, ingatan yung huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Ulitin ko mga kapatid, ulitin ko. Verse 12, mga kapatid, ingatan yung huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Dito, sinasabihan tayong lahat
Sabi, mga kapatid, tayo yun. Magkakapatid tayong lahat. Ano man ang lahi, ano man ang wika, ano man ang relihiyon, tayong lahat ay magkakapatid. Iisa lang ang gumawa sa atin. Iisa lang ang ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Kaya sa atin lahat ang panawagang ito, ingatan yung huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama. Ingatan tayong lahat. Ingatan natin na magkaroon ng pusong masama ang bawat isa. Ibig sabihin yung may galit, may tampo, may kayabangan, may kasinungalingan. Lahat yan dapat ay ingatan natin na magkaroon ng puso natin yan. Sabi pa, at walang pananampalataya. Dapat lahat tayo ay mayroong pananampalataya sa ating Ama na nasa langit, sa ating Panginoong Hesus na inalay ang buhay para sa atin, at pananampalataya na meron tayong banal na Espiritu na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kasi kung wala tayong malinis na puso, wala tayong pananampalataya, ito yung maglalayo sa atin sa Diyos. Yung Diyos na buhay na nasa langit, na nakakakita sa atin, na nakakarinig, na lahat ng sinasabi natin, yung Diyos na buhay na nakakaalam ng nilalaman ng puso natin, ng isipan, na kahit nasan tayo, anuman lugar ito, yung akala natin na walang makakakita sa atin, meron. Dahil buhay ang Diyos at nakikita tayong lahat. Yan ang Diyos na dapat nating panampalatayaan, na mayroong Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw. Sabi niya, magpaalalahanan. May Diyos, may Panginoong Hesus, may banal na Espiritu, may salita ang Diyos na dapat nating basahin. Magpaalalahanan tayo na tayo laging manalangin, na tayo gumawa ng mabuti, na tayo magmahalan, magpatawaran, magpakumbaba, na tayo gumawa ng mabuti. Yan yung paalala na dapat natin sinasabi sa bawat isa sa ating mga kapatid. Sabi pa rito, habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Ngayon na ang tamang panahon. Ito ang panahon na dapat magpaalalahanan. Ngayon ang tamang panahon para magsisi sa kasalanan. Ngayon ang tamang panahon para magbalik loob sa Diyos. Ngayon ang tamang panahon para magbasa ng salita ng Diyos. Ngayon ang tamang panahon para tayo ay manalangin palagi. Walang hihinto. Palaging mananalangin. Palaging sasamba sa Diyos. Palaging aatin sa mga pagpupulong ng mga mananampalataya para lumakas yung ating pananampalataya. Ngayon ang panahong ito. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon na. Ngayon ang tamang panahon para tayong lahat magsama-sama, magkaisa, at magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Yan ang panawagan sa ating lahat, mga kapatid. Upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang inyong puso. Kasi kung walang pananampalataya at nadadaya tayo ng kasalanan, magiging matigas yung ating puso. Hindi tayo susunod dun sa salita ng ating Diyos. Ano yung susundin natin? Yung kagustuhan natin. Gusto ko kasi ito gusto ko itong gawin ko, gusto ko kasi ito. Ito ang gusto kong gawin. Hindi yung gusto ng Diyos. Hindi yung inuutos ng Diyos. Hindi yung tuntunin ng Diyos ang ating sinusunod. Kaya matigas ang ating puso. Ano pa? Sabi sa verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung
kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Lahat tayo sumampalataya. Kailan? Noon pa. Gaya ako, sample, una akong lubusan nakakilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Una akong tumanggap noong year 2013. Dapat kung ano yung pananampalataya ko noon, kung gaano ko kainit noon nakilalanin ng Diyos, na magbasa, mag-aral at mag-share ng kanyang salita. Dapat ganun pa rin ako ngayon. Ganun pa rin yung aking pananalig. Dapat hanggang huli, ganun pa rin ang aking pananalig sa ating Diyos. O dapat mas maging matindi pa, mas maging malalim pa ako, tayo, sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Diyos. Walang bibitaw, walang hihinto, walang susuko. Pwedeng mapagod, pero walang susuko. Yan ang dapat nating gawin. At ulitin ko lang, ngayon, ang tamang panahon na ito'y gawin natin. Ito ang panawagan sa ating lahat, mga kapatid. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ngayon na ang tamang panahon para magbalik loob sa Diyos. Ngayon na ang tamang panahon para lumapit sa Kanya, para maglingkod sa Kanya ng totoo, ng tama at tapat. Ngayon ang tamang panahon. Ngayon na to, mga kapatid. Huwag na natin mamaya, bukas, wait lang, teka lang, busy ako. Huwag na. Ang gawin natin, mamaya na yung mga gamit na yan. Unahin natin ang Diyos. Seek first the kingdom of God. Yan ang dapat nating unahin. Yung mga pangangailangan natin sa buhay, yes, marami. Marami tayong suliranin, marami tayong dapat gawin. Mamaya na yan. Seek first the kingdom of God. At lahat yan ng pangangailangan natin. Siya ang bahala. Siya ang magbibigay. Siya ang tutulong sa atin. Kanya lahat, mga kapatid. Pag-aari ng Diyos ang lahat. Kaya siya lang ang makakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Basta unahin natin siya. Kailan? Ngayon na. Ngayon ang tamang panahon, mga kapatid. Ngayon na natin dapat gawin ito. Inaantay ka. Inaantay ako. Inaantay tayo ng Diyos. At ngayon na natin dapat ito gawin, mga kapatid. Sundin yung mga naririnig natin salita ng Diyos, yung mga nababasa natin, yung mga napapag-aralan natin, sundin natin. Ngayon na to. Ngayon na, mga kapatid. Kaya itong binasa natin ngayong umagang ito, yung title nga na kapahingahan para sa sambahayan ng Diyos, ngayon na to. Para matapos na yung mga suliranin natin, lapit na tayo kay Lord. Manampalataya, manalig, umasa, magtiwala sa Kanya. Ngayon, ang tamang panahon. Ngayon na, mga kapatid. Ngayon na po. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. I pray marami kayong natutunan. Marami tayong natutunan. Marami na naman tayong idadagdag sa ating isa sa buhay ngayon. I pray na ma-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay. At ma-share din natin ito sa ating kapwa. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig at napag-aralan ngayong umagang ito. Tayo ay muling mananalangin, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Magsalita kayo. Sabihin niyo yung gusto niyo sabihin kay Lord. Naniniwala ako. Nakikinig siya ngayon. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Aming Ama sa langit, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil kinausap mo po kami. Salamat, tinuruan mo po kami pinaalalahanan. Naingatan ang aming puso na huwag maging matigas, na lumayo kami sa kasalanan. Huwag nang gawin ng masasama. Kung ano man yung nagawa namin noon na mali, ay hindi na namin balikan kahit kailan. In Jesus' name, O God. Tulungan mo po kaming
maging mabuting tao, maging malinis ang puso at pagkatao. Tulungan mo po kami sumunod sa iyo, magtiwala at umasa sa iyo, O Diyos. Lahat po kami, upang hindi kami madaya ng kasalanan, O Diyos, at never na nawa kaming magkasala sa iyo, Ama, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Maging matatag ang aming pananalig simula noon, O God. I pray hanggang ngayon, mas maging matatag ang aming paniniwala, pananalig at pananampalataya sa inyo. Sa tulong niyo, O God, sa tulong at pangunguna ng banal na Espiritu, kami po ay nagtitiwala. In Jesus' name. At nagpapasalamat din po ako, Lord God, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob mo po sa aming lahat. Salamat sa tulong, salamat sa guidance, salamat sa protection, salamat sa kalakasan at katagumpayan na ipinagkakaloob mo sa aming lahat. Salamat po sa inyong pagmamahal at kabutihan, katapatan sa aming lahat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. I pray maisabuhay namin ang lahat ng iyong salita at masunod namin ito hanggang sa huli, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord. Salamat po sa lahat. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa pakitipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa Diyos dahil ang tagumpay natin ay sunod-sunod. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.